Kung kaya niya, mga maming, kaya niyo rin, di ba? Justin, kaya nila yan. Yan, syempre, bagong taon, di ba? Bagong pagkakataon. Wow, huwag po kayong mahiya. Okay lang po kung hindi pa kayo nag-start kahapon. Pwede naman mag-start today, pwede rin bukas. Basta January, peg natin. Dito tayo magbabago. Magsa-start ulit tayo ng ating exercise regimen. Okay? And today, kayo mag-start with us dahil meron kami ituturo sa inyong workout. Ang Grovy Effect kasama si Teacher Anna! Good morning! Okay, nakita nyo na, dito ka sa gitna. Na-preview na nila. Mga mami, tayo na. Yes! Tayo na po tayo, mga mami. Let's go! Mga mami, ha? Oo, halika na. Kaya ni Jess. Mga mami, ha? Tayo na, Jess. Yes. Nasa lang memorize mo na. Oo, ito Dims, ang Grovy Effect style. Sobrang nakaka-induct, tsaka sobrang siyang cool. Feeling mo talaga parang ang sexy mo. Yes, diba? nakakabata yun. Yes. Let's go. So, ituturo ko muna bago tayo mag-start yung chorus. Then yung iba, kaya nyo na sundan yun. Ready? Hindi So, tayo start sure. tayo. Kaya nyo yan. Hindi tayo sure. Ready na po mga mommies dyan sa ating mga kanya-kanyang bahay. Okay, let's go. So, ang mangyari is, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sa taas, likod, and left side. So, parang mainit lang. Parang nagpapaypay lang. Tapos tama ka. And then yung last 4, mainit. So yung last 4 counts natin, magpapaypay lang tayo. 4, 3, 2, 1. Ano yan? Step back. Forward, forward. 1, 2, and then step back. Gets. So ready na guys? Ready na? Agad-agad, eh. Yes, agad-agad. Kaya nyo na yan. Isa pa daw. Already. Let's count. Huwag mo na, ito. Ito na. Ay? Ang steps ay. Mag-start tayo with our right foot and yung right hand. Go. Mag-umpisa sa baba, middle, sa taas. Okay. Ready? 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa taas. 1, 2, Like a lasso. 3, 4, and then hot, and hot, and hot, and hot. Okay, pwede na. Let's go! Step, go. Yung Macarena step. Hindi ka na agad. Yung pala Ito niya, muna, ha? bali 3 sections po kasi yun. So yung sige. next section natin, 3 steps dito sa right side. So 3, 2, 1. Ay, lower. 3, 2, 1. Now, add May natin yung ibababa pa ba arms yun? natin. Sabay natin yung arms natin. So, cross, open, Lowest. ha. 1, 2, 3, Medyo. 4. Yan. Pagsasabayin lang natin yun. Sige po. Okay, Sige po. the next niyan is Saka shimmy. iba yung look of concern niya sa side natin. Sa kanya talaga. Sa kanya talaga. Alright. Pag di ko nakuha ng classmate ko, gagawin ko lang Ganun po ba? siya sa inyo. Now, so after nun side to side na yun, next is yung shimmy. Forward tayo. 4 counts. Kaya ni Maui yan. 2, Go, Maui. 3, 4. Shimmy lang. 4 counts. And then right after that, step back tayo, push apat din. So 1, 2, 3, and 4. Kaya yung last section, mabilis na to guys, mabilis na to. Okay, so point to your right, left, sa head, Back. here. Okay, so 4 counts. Then 4, 3, 2, 1. 4 counts. Again, right, left, dito naman, Dito naman sa baba. sa baba, sa bewang, and then ikot. Oy! Ikot. Okay, wala. Nawala na. Nawala Kaya, na. kaya. Okay. One more time. 1 more. 5, 6, 7, go. Right, left, head, and 4, 3, 2, 1. Right, left sa bewang, and 4, 3, 2. Good job. Nice. Di ba? Tapusin na po natin. Kaya na. Para ba? Kaya na. Iwanan mo natin. Matapos. Hindi na kaya ng Jester yung sarili niya. Sa kanya talaga ako. Matakpan niya. Alright, mga mami, sa mga kanya-kanyang bahay, ready na po Ready kayo. na! Let's go!
Kung gusto nyo makasayaw sa latest dance fitness craze in the Philippines, you can contact us, Grovy Effect Dance Fitness sa Facebook po and Instagram. And Grovy Effect Dance Fitness din sa Facebook, Instagram, and YouTube. Ayan ang magaganda mga fitness instructor. Yes! Masaya lang ako na hindi natin ito ginawa ng January 1. Kasi pag ginawa mo daw ng January 1, buong taon mong gagawin, di ba? So, January 2, every other day. Maraming salamat, Teacher Ana, at sa mga Grovy Effect Dancer natin. Thank you very much sa inyo. Saya. Ang saya! Nakuha niya. Teacher Ana, Ang saya! ano kayong mga dance moves na bagay kay Jester? Gusto mo talaga, simulan natin yan. Gusto mo talaga, ha? Pag-usapan natin ng off-cam. Pero maganda yan para sa mga tatay na nanonood. Tatay! Ano ba yung maganda yun sa mga lalaki? Di ko rin alam kung masaya ako din sa sinabi mo. Actually po, ang Grovy Effect, para sa lahat po yan. Kasi may incorporated din siya with HIIT. So, pag sinabing HIIT, high intensity interval. So, pwede siya sa mga daddies. Ano yung daddies yan? Huwag kang mag-alala. Teacher Ana, ako na lang, how often do you think, I know everyday, no? Pero ano yung pinaka-okay para sa mga kapatid nating nanonood na sa umaga, I'm sure nanonood sila, di ba? Ano yung parang 15 minutes ba? 30 minutes ba? Yung pinaka-doable, yung realistic. Realistic po. So, depende po sa katawan ng tao kasi depende po. Pero kung first timer po, usually po 45 to 60 minutes. Oh, wow! Mas maganda ba yung Pero ginagawa depend- first thing in the morning? Yes po, mas okay sa akin din. Sa morning, depende po kung saan sila mas convenient. Minsan kasi meron kaming mga clients sa gabi, after ng work. Ako alam mo sa totoo, mas gusto ko nag-workout sa gabi kasi nakakatulog ako diretso. Pagkapaligo, I sleep better. Yes po. Pero meron naman din pong iba, pag sa gabi nahirapan matulog. Matulog, So sa yes. morning naman sila. Yes. Kakaroon siya ng rush. Kasi mas, yung energy nila sa morning, nagbo-boost talaga after ng workout. Yeah. So pagpunta ni Justin tsaka ni Jess sa club, di ba? Pupunta sila sa club. Sa club talaga. Pero yung mga ano, At saka ano ba yung mga pwede ng mga move? Yeah, meron po kami ganyang moves. Ang dami ni Justin. Yan ang mga movement ng lalaki. Ayan, di ba? And then, Parang di ako gumagano'n sa club. Di ba mga dati? De cool na kayo. and 2, and 3, and boom, boom, boom. Yan. Yan yung mga ginagawa po namin pang recovery after ng high intensity. Ayun. So may recovery din. Yun na yung high intensity ko eh. Yun na yun. Ngayon eh. Thank you so much, Teacher Ana. Babalik kayo, syempre. Yes! Tara na mga kapatid, kilos na at salubungin natin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. Push lang ng push mga kapatid sa mga ngayon pa lang po aarangkada for 2024. Mark your day 1 na dahil mas magiging masaya at productive ang mga susunod pa. Ako po si Dimples Romana. Mas magiging inspired at motivated pa tulad ni Jess De Los Santos. Yan. Para po pa rin ang mga resolution natin this year. Kaya natin yan. Ako po si Maui David. Kaya natin yan. Eat healthy, exercise tulad ng Grovy Effect Dancing. At huwag din kalimutan samahan ang iyong paboritong morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa Frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas na bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, gumalaw-galaw tayo this morning, pero mas masisiyahin pa natin, bibigyan natin sila ng happy hormones sa lahat ng inihanda natin for today. Di ba, Mama Yung, Debs? syempre, at i-goal din natin na this year ay maging extra ganda at guwapo tayo. Tama. Huwag mahiyang maglagay ng makeup. Ang mga makeup trends po ngayong 2024, ibibida natin maya-maya lang. Oh, di naman na maingay, no? Pero may naririnig pa rin kayong ugong sa mga tenga. Ito yun. Ano kaya ang kondisyon na ito at ano ang epekto nito sa ating kalusugan? Pwede liwanag sa atin yan ng ating morning doctor na si Doc Dex. Sasabi ni Doc. At ito, hindi man umuugong pero tumatalbog. Pag-usapan naman natin itong issue sa bouncing checks o tumatalbog na cheque. Ang mga reklamo tungkol dito ay isa-isahin ni Atty. Buko sa Legal ba to? At sa ibang issue naman, sabi ng ilan, buti pa ang taong nagbabago. Ang taon pala, nagbabago. Kaya paano naman ang asawang may bisyo? Yan naman ang tatalakayan natin sa Payong Kapatid.
At ito, isa pang balik-alindog idea. Subukan itong nauusong balancing board exercise. Wow! Siguro naman yan. Kasama ang Balbo. Live! At sa mga maaksyong balita naman sa frontline sa umaga, mga nagbabakasyon itong holiday season, back to work na ngayong araw. Sitwasyon sa mga daan, aalamin natin. At kasunod naman ang salubong sa bagong taon, bilang ng mga nabiktima ng paputok, umakyat na sa mahigit 200. At sa showbiz, sabay sa salubong sa bagong taon noong linggo, aktres na si Angelica Panganiban, ikinasal na. Congrats, Greg and Angge. Ang saya na ko. Gawin pa po nating papabuenas pa ang Tuesday na ito. Ilabas ng inyong mga ngiti. At baka kayo na ang ating tagumoka sa selfie contest. Ba-watch-watch lang po dito sa Good Morning Kapatid. Saka na sa selfie, solo, with family, o kahit in costume pa, pwedeng-pwede. I-PM lamang po yan sa aming official Facebook page. That is Good Morning Kapatid. Yan, pang malakasang selfie po, mas wagi ang mapipili, mananalo ng 500 pesos worth of reward. Kaya naman po, tagumoka, gawang selfie na. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good Morning Narito na mga maaksyong balita ngayong araw. Iatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Mga nagbabakasyon na sinulit ang holiday season, balik trabaho na ngayong araw. Mga jeep na di sumali sa kooperatiba, magpapatuloy lang ang biyahe hanggang sa katapusan ng Enero. Panawagan nila sa gobyerno, huwag nang i-revoke ang kanilang prangkisa. Bilang na mga nasawi sa magnitude 7.5 na lindot sa Japan kahapon, umakyat na sa 5. Ilang lugar doon, tinamaan din ng tsunami. Inaabang ang rematch ni na People's Champ Manny Pacquiao at American boxer Floyd Mayweather Jr. kasado na raw ngayong taon. At aktres na si Angelica Panganiban at fiancé na si Greg Homan, humabol magpakasal bago mag-New Year. Matapos ang long weekend, balik trabaho na ang marami nating kapatid ngayong unang linggo ng 2024. Inaabangan na rin ang pagdating ng mga commuter sa mga istasyon ng bus. At para bigyan tayo ng update, nasa EDSA Reliance sa Mandaluyong, si Gio Robles. Gio, kamusta ang traffic dyan? Maui, Jess, matapos nga ang long holiday break, back to reality, ika nga ang karamihan sa mga kapatid natin na balik trabaho ngayong araw, kaya inaasahang bibigat muli ang trapiko sa Metro Manila sa dami ng mga sasakyan na magsisibalikan mula sa mga probinsya. Mula Reliance sa Mandaluyong, sinubukang baybayin ng Loose 5 ang kahabaan ng EDSA northbound bago mag-alas 7 kanina. Inabot lang ng 10 minuto ang aming biyahe sa bilis na 40 kph bago namin marating ang Cubao sa Quezon City. Kapansin-pansin din na walang mahabang pila ng mga pasahero sa mga istasyon ng EDSA bus carousel. Pero kahit hindi matraffic, nagbanggaan ang sedan at SUV na ito sa North Avenue sa Quezon City nang madaanan namin kanina. Mabuti na lang at walang napaulat na sugatan sa insidente. Mabilis din ang takbo ng mga sasakyan sa southbound lane ito ng EDSA, partikular sa bahagi ng Monumento at Balintawak bandang 7:30 kanina. Asahan ang light traffic hanggang sa marating nyo ang Kamuning at Aurora Underpass. Pero pagdating nyo naman ng Krame at Santolan, doon nyo na asahan ang moderate to heavy traffic hanggang sa Ortigas Avenue sa San Juan, EDSA Crossing dito sa may Shaw Boulevard at Shaw Underpass sa Mandaluyong. At balik nga dito sa EDSA Reliance as of 9:53 a.m. Live nakuha ito ngayon sa EDSA northbound. Kung mula po kayo ng Makati at papunta kayo ng Shaw Boulevard hanggang marating nyo yung SM Mega Mall, light traffic, walang kaproblema. Happy yung New Year nyo kung dadaan kayo dito. Ganun din yung sitwasyon kung EDSA northbound naman kayo, kung mula naman kayo ng Shaw Boulevard at patawid kayo ng Guadalupe Bridge.
light traffic din sa mga oras na ito. At kung pagbabasehan naman ang traffic navigation app na Waze, ay may heavy traffic din kanina sa ilang bahagi ng Hilpuyat Avenue, Paseo de Rojas at Ayala Avenue. Pero sa mga oras ganito, nung tiningnan natin muli, ay light traffic na ulit doon sa mga nabanggit na lugar. Ingat po sa biyahe mga kapatid at balik sa inyo, Maui at Jess. Maraming salamat sa update, Gio Robles. Pasuna ang deadline sa consolidation pero tuloy pa rin ang biyahe ng mga jeep na di sumali sa mga kooperatiba hanggang sa katapusan ng Enero. Dagdag pa ng mga transport group, di sila magsasagawang makiusap sa gobyerno para hayaan lang silang bumiyahe. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Business as usual pa rin ang ruta na ito ng jeepney na biyaheng Tipas-Pasig. Ni isa sa 80 jeepney na tumatakbo sa rutang ito, hindi bumuo o sumali sa isang kooperatiba bago ang deadline nitong bisperas ng bagong taon. Ayon sa pinakahuling memo ng LTFRB, maaari pa naman sila makabiyahe hanggang sa katapusan ng Enero. Pero pagkatapos ito, ibibigay na sa iba ang kanilang ruta. Ito po sa ruta namin, talagang dito po ay may paninindigan kami na talagang hindi kami magkukonsolidate. Dahil ang sinasaalang-alang namin dito ay yung aming mga prangkisa. Nitong Disyembre ang deadline ng pagbuo at pagsali ng mga operator ng mga pampublikong sasakyan sa mga kooperatiba at korporasyon. Ayon sa Office of Transportation Cooperatives, simula noong Biyernes hanggang noong Linggo, 3 grupo ang nadagdag sa bilang ng mga rutang bumuo ng kooperatiba. Wala pang maibigay na datos ng LTFRB kung ilan pang operator na dagdag sa mga sumali sa mga kooperatiba. Sabi naman ng OTC, hindi man sumali sa consolidation program ng ibang operator. Hindi naman tuluyang mawawalan ng kabuhayan ang mga tsuper. So yung driver doon sa operator na hindi bumabiyahe, he will now have a chance na maging driver siya doon sa panibagong operator or cooperative. So ang tatamaan dito are the operators who are / businessmen, right? Pero yung drivers, they could still drive with a new cooperative. Sinabi naman ni Piston President Modi Floranda na patuloy silang magseserbisyo sa mga commuter bago tuluyang pagbawalang bumiyahe pagkatapos ng January 31. Muli ring nananawagan ng Piston sa pamahalaan na pakinggan ang kanilang hinaing, lalo't marami raw sa mga tsuper at operator sa Metro Manila ang nabigong umanib sa kooperatiba. Parawagan natin ay tuloy-tuloy na magserbisyo sa ating mamamayan dahil tayo ay kaya tayo pumasok sa ganitong hanap buhay, hindi lamang para kumita, kundi para tuloy-tuloy na makapagserbisyo sa taong bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Epektibo na ang buwan naman ng rollback ngayong Enero. 35 centavos ang bawas sa kada litro ng diesel. 10 centavos kada litro naman ang rollback sa gasolina. Habang nasa 1 peso and 40 centavos naman sa kerosene. Nauna nang sinabi ng Energy Department na dahil ito sa nakapagpalit na ng ruta ang mga kumpanya ng langis na dating dumadaan sa Red Sea. Napilitan kasi silang magbago ng ruta dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng grupong Houthi sa commercial vessels na dumaraan dito. Kung ang petrolyo may rollback, may taas presyo naman ang LPG. Epektibo ngayong Enero, nasa 3 pesos and 40 centavos ang patong sa kada kilo ng LPG ng Petron. Katumbas yan ng mahigit 37 pesos na dagdag sa isang 11 kilogram na tangke ng LPG. Ayon sa kumpanya, dahil yan sa pagtaas ng international contract price ngayong buwan. Nasa 116 na fireworks-related injuries ang naitala ng Department of Health kasunod yan ng pagdiriwang ng New Year's Eve. Ibig sabihin, nasa 231 na ang kabuang naitalang kaso ng naputukan mula noong December 21. Ayon sa datos ng DOH, mas mataas ito kumpara sa mga kaso noong pagsalubong sa 2023. Paliwanag ni Health Secretary Ted Herbosa, posibleng tumaas ang bilang dahil sa pagluluwag ng COVID-19 restrictions. Maalalang inalis ni Pangulong Bongbong Marcos ang public health emergency status ng bansa noong July 2023. Sa ibang balita, nang dahil sa lumihis na kuwitis, nasunog ang isang bahay sa Valenzuela. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Natarantang ilang residente matapos sumiklab ang sunog sa barangay Arkong Bato sa Valenzuela kagabi. Mabilis na lumaki ang apoy sa bahay na karamihay gawa sa light materials. Ayon sa may-ari ng bahay na si Rolando Brillo, kalalabas lang daw niya ng bahay na mangyari ang insidente. Agad raw siya napatakbo pabalik para palikasin ang mga nasa bahay niya.
Pinahalo ko po yung yung dialysis kasi nasa loob yung kumpare ko. Sabi niya, pare, paluin mo yun para hindi na, parang mag-cost kasi papasok pa yung apoy. Nakikita ko hinampas ko. Maraming dugo kaya lang tanggal ko po siya yung bubog pero hindi na po ako mapapadala sa ospital. Nasugatan siya sa kaliwang kamay. Agad din naman naapula ang apoy matapos ang 20 minuto. Buti nga ho kasi yung mga tao dito nandun sa paligid, nagtulong-tulong para humapuksa agad yung sunog. Ayon sa mga taga-barangay, isang paputok ang naging sanhi ng apoy. Sabi ho ng mga residente dito, bago kami makapunta, ang nangyari may nagsindi daw hong witis. Din ang binagsakan yung bubong na gawa ho sa tarpaulin kasi, kaya doon nagmula ang sunog. Inaalam pa raw nila kung saan nanggaling ang paputok at sino ang posibleng nagsindi nito. Iniimbestigahan naman ng Bureau of Fire Protection ang naturang insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Sumalpok sa hilera ng concrete barriers ang isang oil tanker sa EDSA Quezon City. Dahil sa disgrasya, tumagas pa ang langis na dala ng tanker. Nasa Frontline na balitang yan, si Dave Abuel. Nagkalat ang tipak ng ilang concrete barrier sa EDSA Kalayaan northbound. Yan ay matapos araruhin ng isang oil tanker ang higit 5 barrier ng busway sa lugar, bandang 2:00 ng madaling araw kanina. Kwento ng driver ng tanker, galing siyang Batangas at papunta sanang Malabon. Pagdating sa EDSA Kalayaan, dito na siya nawalan ng preno. Kaysa naman daw makadisgrasya pa siya ng mga motorista, tinumbok na lang niya ang mga barrier. May iniwasan po akong kutsi kasi. Kaya diniritso ko na dito. Pag-apak ko preno, wala nang... Parang lumusot yung preno. Kaya tinuloy-tuloy ko na lang dito. Wala naman daw nadaling ibang motorista ang tanker. Hindi rin daw nakatulog o nakainom ang driver. Ang gasoline boy na malapit sa pinangyarihan ng aksidente, nakarinig daw ng malakas na tunog, saka nakita ang pagbulusok ng tanker. Wala naman siyang kasabay na iba. Wala namang nadali. Yun lang naman concrete barrier lang ang nadali niya. Nasira ang harapang bahagi ng tanker at tumagas ang langis nito. Agad naman itong inasikaso ng MMDA para hindi maabala ng matagal ang ibang motorista. Nilagyan ho kagad ng kusot para makontain po natin at ma-dry po natin yung mga langis at madulas po yung sa kalsada. Kasalukuyan ho ay tuloy-tuloy po yung paglilinis natin at pag-aayos po natin ng mga barriers upang mga ilang saglit lang po ay madaanan na ho yung busway natin. Pero nagdulot pa rin ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko ang insidente. Ang mga bus ng EDSA Carousel, pansamantala munang lumabas dahil hindi madaanan ng bahagi ng busway. Mag-aalas 6 na ng umaga nang tuluyang mayalis ang tanker sa lugar. Turnover namin yung driver sa Traffic Bureau, then investigator na magde-determine kung anong kaso pa ang additional na pwedeng i-charge sa kanya. Sa ngayon, posibleng maharap ang driver ng tanker sa reklamong reckless imprudence, resulting in damage to properties. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sugatan ang 14 na pasahero matapos mahulog sa sapa ang sinakyang jeep sa Antipolo City. Nagbabalik si Dave Abuel. Isa-isang nilalabas ang mga pasahero mula sa jeep na ito na nahulog sa isang sapa sa Barangay San Isidro, Antipolo City kahapon. Pahirapan silang lumabas dahil sa pagkakalaglag ng jeep. Ang ilan sa mga pasahero lumabas ng duguan sa jeep. Pinakamatinding nagtamo ng sugat ay ang lalaking ito na duguan ng kamay. During yung impact ay pinilit niya pa rin na hawakan yung anak niya at yung hawakan po ng jeep. So nagkaroon pa ng pressure po doon at medyo may matinding injury yung kanyang kamay. Dahil sa insidente, nagtamo ng galos at pasa sa katawan ang 14 na pasahero. Agad naman silang dinala sa pagamutan. Lahat nasa hospital po. Although ligtas na po sila, stable na po yun, na-treat naman na sila at inaantay na lang yung release na. Ayon sa pulis, may concrete barrier naman itong sapa pero sa tindi ng impact, nasira ito sa kanahulog ang pampasaherong jeep. Ayon sa tsuper, nawalan daw ng preno ang jeep kaya sa halip na makadisgrasya sa mga tao sa lugar, pinili niyang tumbukin ng sapa malapit sa isang gasolinahan. Sa ulat naman ng Antipolo CDRMO, hindi raw lasing ang tsuper ng jeep nang makausap nila ito. Yung driver na nakausap ko po siya, una inalam ko kung nakainom, hindi rin naman daw po.
Okay naman yung driver, meron lang po siyang contusion sa noo. Mahaharap ang tsuper sa reklamong reckless imprudence, resulting in physical injuries and damage to properties. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Nagtamo ng sugat at galos ang 2 pasahero ng EDSA Carousel bus matapos masapul ng nakamotor na traffic enforcer. Pababa raw ng bus ang 2 nang mabundol ng enforcer. Nangyari ito sa southbound lane ng EDSA busway sa Cubao, Quezon City. Ayon sa mga otoridad, mabilis ang takbo nito sa kahabaan ng busway nang maka-aksidente. Nakuna ng isang bus driver ng video ang pangyayari at idinulog sa mga opisyal ng Coast Guard na nasa bus stop. Pumalag pa nga raw ang enforcer ng puntahan ng mga tiga-PCG. Kwento pa ng ilang testigo, tila lasing daw ang sospek. Inaalam na ng MMDA kung sino ang enforcer. Maaari raw siyang matanggal sa trabaho kung mapatunayang may pananagutan. Umakyat na sa 5 ang kumpirmadong patay sa pagyanig ng magnitude 7.5 na lindol sa Central Japan kahapon. Kaliwat ka ng mga gusali at bahay ang gumuho at nasunog at may tsunami pa. Nasa front ng balitang yan, Simon Gualvez. Sa pool sa videong ito, ang paglaglagan ng mga paninda sa mga estante ng grocery nang yumanigang malakas na lindol sa Central Japan kahapon. Ang ilang customer nagpanik at napatakbo. Pati ang mga pasaherong nag-aabang ng tren sa subway station na ito, napaluhod na lamang sa lakas ng pagyanig. Bigla pang nag-brown out. Sa isa namang subway station, bumaha pa, kaya nakansela ang mga biyahe ng tren pati eroplano. Sa kuha naman ng CCTV na ito, kita ang isa-isang pagbagsak ng ilang mga bahay habang lumilindol. Sa loob, parang mga niyugyug na laruan ng mga gamit at appliances. Nagbagsakan pa ang niebe sa bubong ng mga bahay. Wow! Wow! It's huge! Pati ang ilang Pinoy doon, naramdaman din ang pagyanig. Ang OFW si Neil, napatago raw sa kama sa labis na takot. Naglindol siya ng maliit. Tapos, mga ilang minutes siguro, nag-alarm yung emergency alert namin sa email namin. Ayon sa Japan Meteorological Agency, naitala ang epicenter ng magnitude 7.5 na lindol sa may Noto Peninsula sa Ishikawa Prefecture. Sa lakas ng pagyanig, nag-issue sila ng tsunami warning sa west coast ng buong Japan. Ilang minuto pa, 1 metrong taas ng tsunami ang tumama sa may Niigata Prefecture. May mga bahay ding nasunog, mga malalaking bitak at halos matuklap na kalsada rin ang iniwan ng lindol. Ayon sa mga otoridad, 5 na ang kumpirmadong patay sa lindol, habang nasa 100,000 residente naman ang inilikas. Patuloy pa ang search and rescue operations ng mga otoridad doon. Wala namang nakitang irregularidad sa mga nuclear power plant doon matapos ang lindol. Pero inaasahan na rin ang sunod-sunod at malalakas pang aftershocks na posible raw abutin pa ng ilang linggo. Ayon naman kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, nasa maayos na kalagayan ng mga Pilipino sa Japan. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Inanunsyo ni People's Champ Manny Pacquiao ang rematch nila ni American boxer Floyd Mayweather Jr. Ibinunyag ito ni Pacquiao sa kanyang sorpresang pagbisita sa Rizin 45 Mixed Martial Arts event sa Saitama, Japan. Hindi sinabi ni Pacman kung kailan ang aktual na laban, pero sa Japan daw ito gaganapin. Wala ring kumpirmasyon mula sa kampo ni Mayweather tungkol dito. Dati nang nagpahaging ang 8th Division World Champion sa posibleng rematch nila ni Mayweather. May 2015 nang matalo si Pacquiao via unanimous decision sa undefeated fighter na si Mayweather. Next year, I hope to see you here in Japan again with a big fight against Floyd Mayweather. Floyd Mayweather, yeah. Yeah, I thought that you don't want me to say that. Masaya ang huling araw ng 2023 ni Angelica Panganiban matapos ikasal sa kanyang fiancé na si Greg Homan. Sa kanilang IG, binahagi po ni Angge ang photos mula sa kanilang kasal.
Simple lang ang naging ceremony sa Los Angeles, California na dinaluhan ng kanyang closest friends and family. Kabilang dyan ang mga best friends si Angelica na si Kim Chu at Bella Padilla. Si Angge naman patuloy raw na mananalig at maniniwala sa pag-ibig. Noong October 23, 2023, nang i-anunsyo ni Angelica at Greg ang kanilang engagement bago manganak si Angge kay Baby Bean. Congrats! Congrats! Diba? What a way to start the year. Yes, super! Kakatuwa, Saka congratulations. first time ko, hindi naman first time, pero medyo rare yung nagpapakasal ng ganong petsa. Yung right before the New Year, diba? Pero di ba ang sarap panoorin at makita na somebody or their family starting off the year this way. Kasi full of love. Ako, kung ikaw nanonood ka, isipin mo, oy, I wanna believe in love again. Wow! Oy! Oy! Ayun naman! Hindi para sa akin yun, ha? Para... Uy! Para sa mga... Kanino? Para na... ito pala. Para Ayun, kanino? o. Ayun, o. Para kanino? Sa'yo nakaturo. Lapit na, manifest. Tama. Lapit na Valentine's. Ito kasi nahuhulog. Ganda rin yung peg talaga na bagong taon. Diba? Mga pagbabago dapat. Nagsisimula yan sa January. Kaya yung mga mabisyong asawa dyan. Nako, yan na ang galing mo. Lagot. Ang galing ng mga mabisyong asawa. Eto na po. Kung yung prompter sumusunod. Eto po yung para sa inyo. Magbabago na ba kayo? Tingnan natin. Yan po ang tatalakayin natin mamaya sa Payong Kapatid. At sasabi ni Doc, nakakairita at nakakabahalang pag-ugong ng tenga. Posibleng dahil sa seryosong kondisyon. Kaya yan. Yun. At sa amin din pong pagbabalik, i-enhance na natin ang kapugian at kagandahan ng bawat isa. Ang mga mauusong makeup trends ngayong 2024, aalamin po natin. Kaya wag po kayong alis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang... Good Morning Kapatid! Alam niyo mga kapatid, madalas binabaliwala natin kapag may narinig tayong umuugong sa tenga. Pero alam niyo ba na posibleng dahil ito sa seryosong kondisyon? Panoorin natin ang sabi ni Doc. May kakaibang tunog o ugong ba sa inyong mga tenga? Huwag basta kakalikutin o patakan niya na kung ano-ano. Baka kasi senyales na yan ng tinnitus o iba pang mga sakit. Tungkol dyan ang tanong ng kapatid nating si Freda Sakay. Ang sabi niya, tama raw bang magpatak ng katas ng bawang sa tengang umuugong? Ang sabi ni Doc, naku, huwag po kayong basta-basta nagpapatak ng katas ng bawang. Pwede itong magdulot ng iritasyon or contact dermatitis na isang uri ng allergic reaction. Ang loob kasi ng ating tenga ay mayroong iba't ibang sensitibong bahagi. Kabilang na rito ang ear canal, vestibular system na responsable sa ating balanse, cochlea at semicircular canals at ang ating eardrum. Ang pagkakaroon naman ng ugong o ingay sa loob ng ating tenga ay maaaring dahil sa tinatawag na tinnitus or tinnitus. Isa itong kondisyong nararanasan ng 15 to 20% ng mga tao, lalo na sa mga nagkakaedad. Pwede itong dahil sa hearing loss, dala na rin ang pagtanda o di naman kaya ay mula sa ear injury o karamdaman sa circulatory system. Pwede ring sanhi ng pag-ugong ng tenga ang high blood pressure o baka naman may nakapasok na insekto o mayroong matigas na tutuli rito. Kung sinabayan pa yan ng pangangati o iba pang mga sintomas, posibleng senyales rin ng ear infection or allergies yan. Pinakamainam pa rin na magpatingin sa espesyalista para mapayuhan kayo ng tamang solusyon. Huwag tangkaing sundutin ang tenga dahil maaaring madamage ang inyong eardrum o ang ear canal. Huwag din pong basta-basta magpapatak ng tubig o kung ano pa mang likido sa loob ng tenga dahil baka ito magdulot ng infeksyon. Mainam ding ugaliin na mag-ingat at magsuot ng proteksyon kapag sasakay ng bisikleta, ng motor, eroplano o kung magda-diving. Kung kinakailangan nyo naman pong maglinis ng inyong mga tenga, hanggat maaari ay huwag mag-cotton buds para maiwasan ang impacted cerumen o pagkaipon ng tutuli. Sapat na po ang basang pamunas para linisin ang labas lamang ng inyong mga tenga. At para naman sa iba pang tips tungkol sa tamang pangangalaga ng ating mga katawan, i-ask Doc Dex nyo na po yan. I-comment lamang or i-message lamang po dito sa aking page or sa official page ng Good Morning Kapatid. Ayun.
Yun. Alam mo, minsan binabaliwala lang natin, pero napakahalaga ng tenga natin. Kasi andyan din yung balanse natin sa loob. Kaya yung mga taong merong vertigo, isa din yan sa mga tinitingnan. Pero more on sa tinnitus o tinnitus nga na sinasabi ni Doc Dex. Ang mahalaga doon kailangan nyo ring suriin kasi pwede din kasi siya maging sintomas ng iba pang karamdaman. Katulad yung sinasabi ni Doc Dex. At sabi din yan, diba, kapag maglilinis ka ng tenga mo, dapat sa labas lang. Yes. Hindi sa loob, diba? Nakasanayan din natin yung mga Q-tips na ipasok talaga at dinidiin, diba? Hindi pala okay yun. Kasi minsan parang feeling mo kapag diniin mo, yung may ginhawa kang nararamdaman, di ba? Meron. Pero medyo delikado yun. May tamang procedure, tamang proseso kung gusto nating tanggalin yung ating mga earwax. Nalala ko nga yung mga TikTok shop. Sa TikTok, I'm sure nakikita niyo yan. Yung mga camera, nakikita mo yung mga camera na scooper din para sa ear niya. Kailangan mag-ingat. Napakalaga ho ng ating mga tenga. Lalo sa pagsisimula ng taon, syempre gusto natin maayos ang ating kalusugan. Tama. And with that, back to you, Dimples. Andito sila. Thank you, boys. Ngayong 2024, pagpapatuloy natin ang pagiging happy at fresh. Wow! Mga mami, daddy, pati ate at kuya. Yes, talaga. Huwag kayong mahihiya. I-enhance ang confidence sa pagiging in. Sa mga usong makeup trends, ano kaya yan, Maui? Ikaw parang feeling ko alam mo na. Nako, mahilig ako sa ganyan, Mami. Alam mo, tamang-tama ka dyan. Kaya naman, makakasama natin ngayon ang makeup artist to the stars na si Nick Soriano ng NYX Institute of Beauty. At kasama niya rin ang kanyang mga makeup associates na si Leilani Bambarizon. Welcome back and good morning, mga kapatid! Good morning, happy New Year! Ready na kaming matuto sa mga ins and outs of the trends. So, before the trends this year, siguro mga mami, tanungin muna natin si Nix. Nix, ano ba yung mga trends nung 2023 na feeling mo hindi na makikarry over ngayong taong to? Siguro hindi na tayo masyado makakita nung medyo mas malilinis na kilay. We're going for a more, although naging trend rin siya last year, yung bushy brows. But we're looking at, for this year, ang brows, more on literal natural na talaga siya. So meaning hindi na siya yung nililinis pa, talagang as natural as we can for the brows. Kumbaga untouched na, hindi nagagalawin. Siguro if anything, eyebrow gel na lang, gano'n. Okay? So pag nililinis, ibig sabihin yung ilalim kasi 'di ba merong mga tumutubo-tubo doon. Actually, very like that. Yeah! Thank you. Very like that. Natural. Thank you. Naman ako hanggat maaari. Si Mama Dims, kahit 3 minutes, kaya niya i-achieve yan. Hindi kasi. Natural. I try as much, diba no, Mami? Parang I try as much as possible to go very natural. Although, I also believe in the power kasi of makeup. Pero ako kasi, parang depende kasi sa mukha ng tao. May mga tao na ang mukha nila mas okay pag mas maraming makeup. Ako kasi, napansin ko, parang I look older when I wear more makeup. Some people kasi, when they wear makeup, they look younger. So, personally, I don't like to put so much. And usually, I have a 3 makeup item rule. So, ibig sabihin, kilay, tint, lips. Ganun lang. So, kunwari, meron lips, yung eyeliner, and highlighter. Ganon, mapapansin. Pasok ba yan sa 2024? Actually, this one, exactly. So, we're looking at yung makeup kasi ngayon is talagang we're leaning towards pinapakita yung natural na ganda. So, pwede actually ma-achieve. Pakita nyo sa amin kung paano ma-achieve. Ito kasi ang ganda pa. Maganda rin. Kailangan natin malaman paano. Base kasi nito, very light lang, very natural. Again, similar with Dimples right now. So, yung base natin, wala masyado. Makita tayo, puro concealer na lang halos. A little bit of foundation, yes, for camera. But, yun lang, very simple lang. Tapos, siguro makikita natin, mas although last year kasi nauso na yung very fresh natural. This year, although yes, we're going for the fresh natural, mas makakita tayo ng colors this year. Tingnan ko yung color. Anong color ilalagay? So, makakakita tayo ng mga, kagaya ng ating color for the year. Anong color natin? Peach fuzz! Pretty color. So, pati pala sa makeup, peach fuzz. Okay, go! Yan. So, makakita tayo yung mga peach fuzz, mga orangey pink
colors. Orange More on the pink. warmer Right. tone. Yes, exactly. Bagay po yun sa morena and fair kasi syempre depende sa kulay ng Yes, well, kasi ang peach fuzz is more on the warm tone. so So, very, very perfect actually for a Filipina because most Filipinas are actually warm undertone. Gusto ko yung ginagawa ni Nick. So, gamitin mo yung brush, so tinataktak mo ng Oo, konti. kailangan Gusto laging malaman ng mga taktak. mami. Taktak. Kasi pag hindi mo siya tinaktak, minsan, isang Teka, basa ba yung brush mo? Hindi. No, it's not. Wala. Hindi binabasa ang mga mami ang Hindi brush. na uso ang binabasa ang brush. So, diretso na sa very shadow. pigmented ng mga colors na yun ng eyeshadow. Okay. So, very hint lang to. Although, yes, we're going to see a bit more color this year. Pero very, very light and natural tayo ngayon. So, hint of color is okay. Uy, gusto ko yung ginagawa sa hinliliit. Yung pinky finger, yan ba yung pang-steady ng... Oo. Wala ka mga pang-stable. Pang-stable. Tripod. True. Tripod ng kamay. Tama, mami. Pang-arte lang. Correct. Next, mapunta tayo sa skin, no? Kasi kanina gusto ko lang balikan. Sinabi mo, tungkol sa finish ng skin. So, mas uso na ba ngayon yung matte or dewy or kahit ano, depende sa skin? Kung gusto niya talagang pakita yung natural na parang very fresh, very naalagaan yung balat, we're still going to see a bit more of the dewy fresh. Natural. Pero hindi kasing dewy nung last year, talagang grabe rin yung highlighter, yung glass skin. Again, something a bit more in the middle of that. So, mga subtle ano na lang. Subtle na lang ngayon. And then for the brows, if you notice sa kanya, brow gel lang namin to. So tapos malapit yung na sa mga natural kalbong yan. part lang, yun lang nilalagay namin ng brows. So, hindi na siya parang solid at gano'n. Yes, hindi na gano'n. And then for the blush, we're going to see more of a natural flush also. Saan nilalagay para mukhang bagets ka? Kasi merong gano'n na yung Nakaka-lift. Oo. Yes. Saan lalagay? Dito Anong ba? placement nun? Actually, you know what? Sa blush, one common mistake is, akala nila dati, laging dun sa may apples. Okay? That's not totally wrong though, but it's gonna make your face look a little bit more rounder. Ay, ayoko na. So kung gusto niyang medyo mas Paano? payat, we're going to concentrate the blush here at the temp. Here, sa likod. Ulit. Ayan, para makita nila ulit. Ayun. From the hairline sa likod. yan, yes. So para siyang nag-fade out. At sabihin around this natin area. na yung ginamit ni Nex kanina sa eyes, yun din ang ginagamit niya sa cheeks. Yes, because we're going to actually see a trend ng very monochromatic. Uy, tsaka matipid yun. Bibili natin mga mami. So we're going to see a very monochromatic look. Like, pansin nyo, around end of the last year, we saw the trend of yung latte makeup, strawberry makeup. It's very monochromatic. So that's what I use on the eyes, on the blush. And then later sa lips, medyo ganun din yung tone natin. Okay. So, bakit nga kailangan from the temple? Kasi importante yan, mama eh. Yung dito galing sa hairline. Pansinin mo yung pagkakalagay ni Nix. Yun daw yung tama eh. From the hairline. So, para siya nagmumukha siyang nag-fade out. Yeah, parang natural, no? Hindi siya parang snatch. Streak lang na, mas maganda yung nag-fade nga siya So, sa temple. inuubos ko yung color here, and then once konti na lang yung laman ng brush ko, I'm going to lightly, still blend it pa rin ng konti, very lightly dun sa apples. Parang kinilig lang. Oo. Kinilig lang. Ayan. Next, may tanong ako, nauso din kasi yung under eye blush shade. Is that still in trend for 2024? We Pasok pa are rin ba going yan? to still see a little bit of Yeah, that. I like that din. Ako rin. Oo. I like that. Para kasi ang effect kasi noon, parang din dun sa drunk blush effect na parang namumulak ka lang from within. Okay. Yes, we're still gonna The see. boys daw, they do makeup din. Like straight, ha? Kasi syempre LGBTQ+, silang the best talaga sa makeup, makikita mo eh. Pero yung straight guys din daw can put makeup on? Yes, actually ngayon, for this year, medyo mas bolder na ang men. Yeah. So, although we will still see a mix, for those who are in the entertainment industry, we're going to see a bit more of the boys na mas nagbo-bronzer na, may konti ng konting color. Yeah. For those na medyo mas masculine pa rin, actually, surprisingly, makita kami mga nagpo-concealer na ngayon na boy, straight yan. You know, just to give them, kasi there's nothing wrong kapag ang gusto mo lang is makaboost ng confidence, regardless of gender. Gender, wala naman. Grooming yun eh. Tama, it's part of Sa brows also. Yeah. Paano yung sa brows? They just use Clear brow gel. So kung yung mga Sa boys na brows. makakapal yung kilay, pwede brow gel. Yes.
Actually, even the boys in Korea, no, may iba ko, normal na sa kanila yun eh. Super normal na sa kanila. So, medyo nagka-catch up tayo dito ngayon sa Pilipinas pagdating sa ganung trend. Siguro not as artistic as them. Yes. Kasi medyo mas conservative pa rin ang mga Pinoy. But yes, mas makakita na tayo may mga nagko-concealer na straight. May tanong ako, habang pinapanood ko, tinitingnan ko ating model, hindi lahat tayo pinagpala ng ganyang katangos ang ilong. Wow, Paano ganda, ba diba? magpatangos ng ilong? Ano ba yung pwedeng gawin? Uso ba? Paano yun, Uso ba Nix? maglagay ng nose line? Or nose line? Or nose blush na lang? Oo, paano ba paano mo achieve yung effect na mas matangos ang ilong mo? Okay, so for the nose line, ito pet peeve ko to. Nakakita ko nung parang realist na trend. Oh my God! Ganon. So what I usually do, again, same, tap the excess. Tap, tap, tap. And then we're going to start from the bottom of the brow going down. Pero dapat subtle lang. So medyo fluffy na brush para hindi tayo line na line talaga. Ayan. So huwag niyong babasain yung brush, mga mami. Out na pala yun. No, may mga gumagawa pa rin ganong makeup artists. It's not totally wrong. Pero kasi ngayon, since sobrang pigmented na ng most of the makeup products that you see on the market, hindi na talaga siya kailangan nung binabasa. And it's easier to blend when it's dry. That's right. Okay. And then, one more tip for nose contour. Depende sa nose nyo. Yung iba kasi dinediretso hanggang ilalim. So, kung ang nose nyo is like mine, medyo kitang-kita nyo yung nostrils ko. To give the illusion na mas matangos siya, I only put it on the side. Okay. So, but if you want to stop elongating, doon ka lang maglalagay sa ilalim. So, kung bawa sa kanya, medyo matangos talaga siya. So, I can put a little bit at the bottom, but for my nose, I only keep it on the side. Okay. So, kailangan may babagayan ng nose line. Yes. Okay. Hindi apply to all ang isang style. Okay. May babalik pa raw si Nix mamaya. Yes! Oh my gosh! Masyado na-excite. Oo nga. Kasi tatanong ko pa yung mga nagbe-makeup sa ilong nila, nakikita ko ginagawa niyo yung mga bata. Pati yung ilong mamaya, sasagutin mo lahat yun. Mamaya, Mama Chicks, ito abangan natin kasi mamaya titingnan natin yung monochromatic look na yan. Kaya abangan po yan, maya-maya. Okay, ito naman, give na ang ating mga kapatid sa kanilang have na mga selfies. Woohoo! What? Ay, cute! Ay, Hello! Exercise! Galaw-galaw! Uy, walang entry from the newsroom today dahil ba nanonood si LCV? Hi, LCV! We miss you! Hello, morning! Oh, diba? Ay, saya naman. Keep on coming, mga kapatid. Padala lamang po ng inyong mga selfies with location na rin. Malay nyo, kayo po ang manalo ng 500 pesos worth of load sa ating Kagumoka Ko Selfie Contest. Okay, Justin? Okay, dahil wala si Justin. Sabi ko, sino yung nagsasalita doon? Okay, mamaya, ako na lang. Hindi na ako dito. Dito, gusto ko lang nandyan ka eh, for support. Okay, I'm clingy. I'm a clingy sister. Okay, maya-maya po ibibida natin kung gaano kahalaga ang balanse sa buhay at sa workout. Alamin natin kung paano nga ba ginagamit ang balancing boards or balance boards sa pag-exercise. Aba, parang literal yan, work-life balance talaga. Yun naman sa legal ba to, ang sinasabi ng batas sa pag-i-issue ng talbog na cheque. Pag-uusapan natin yan. At sa payong kapatid naman po, asawang lulong sa bisyo. Nako, di pag-asa pa kayang magbago to. Okay, wag po kayong aalis. Magbabalik ang inyong paboritong morning kasaro ang Good Morning Kapatid! You know? Nakaporma, di ba? Ano, New Year, New Me. Ano, challenge, ha? Marami kasi sa atin, ito nga, nag-New Year's resolution, sabi nila magpapapayat, at ano pa. Magandang, I think ang maganda is yung work-life balance ayusin natin. Whatever that means to you. Iba-iba ibig sabihin niya sa iba-ibang tao. Pero kung literal tayo ibig sabihin sa iyo ay mag-exercise, saktong-sakto. Yung inihanda natin sa mga kapatid natin, Mami Chiki. Pero paano nga ba ito nakakatulong sa ating exercise? Papaliwanag natin yan. And andito si Samantha Guevara at Rosel Alejar ng Balbo PH. Alright! Good morning! Good morning! Pero sasabihin ko kasi dati nagsa-skateboard ako. That's really part of it. You need to learn how to, for me, you need to learn how to fall. Hindi na sa pag-ibig? Okay, tara. Kunin mo na yan. Sige, let's go. Yung ating demo.
Nagpaanak kami. Go, go, go. Go ahead. Okay. Best siguro is you have to hold on to someone. I think Now you learn from me. Everybody should start with a, yan. Kailangan Alright. Oh my God. Mabilis. Mabilis. In fairness, kaya ko itong gawin. Kunwari pag Let's nanonood go, ng TV. James. Diba? Yeah. So, alam mo, in fairness, it's not so bad, Ano ba ang tama? Ano ang mga Yes. Actually, the first step is to put the board, wag siya masyadong gitna. Kasi yung tendency, you have to feel first your left and right hand kung paano siya mag-flow. Okay. So, dapat, siya, put it on the side kung saan mo gusto mag-latch. You have to latch on the part na nasa floor, like this one. So doon ka magsa-start kung saan nakababa. And wag dito, kasi tutumba ka. Yan. Okay. Mat po siya. So first is latch on it, and then of course dito na siya. Okay. And then you slowly put your weight on the right side with the assistance pa rin ng left mo na hindi ka... Wait, may ano ba to? May rule na kung right-handed ka? Hindi naman. Kung saan ka comfortable. So like parang surfing, like you have meron sa left sa likod, meron sa right na sa likod. So we have to mas maganda if you balance your weight. So imagine mo lang yung kamay mo paano sa Ay, sorry, Maui, sorry. So like that. Ginagamit mo yung Sorry, nasaktan ka. The concept lang, but yeah. Hindi ako na-injure, walang nangyaring masama sa akin. Ang problema, yung katabi ko yung... Ang rule ay bawal ma-fall. So, bawal fall. Yung New Year. Okay. Sorry, Maui. It's okay. Yeah, so understand ko, yes. The bigger one is easier because you have more leg space. Especially for tall people. You can glide. Okay. Yeah. Pero mas okay ba na mag-start dito sa side o sa gitna? Sa side. Sa side, dito. Yes. Dito mismo. And you have to, you have to be a little upright. Tapos, nakabend yung knees ng konti para yung weight mo Like is surfing. maganda yung iyong zero gravity. Okay, go. I got you. Mas mahirap yung maliit, ano? Yes po. Okay, hold on. For some, mahirap siya kasi it's wobbly. But for if you are a little smaller or young people, mas madali yung smaller one. So, ano, Jess? One more. Iniipit mo ba yung chan mo? Ay, kuha na ni Jess. Kuha mo na, Iniipit mo yung chan mo, di ba? Para Oo. yung core. May kailangan ng Yes. Kailangan i-engage mo yung core mo. Yes, you have to engage your core. Pero ang tanong ko, kayo, di ba, naganito ko, how long kayo bago para nasanay, kumbaga natuto, para gawin to? Usually, how many days, weeks, or months po ba? Natatakot ako, Depende sa'yo. busog ka na dyan. Like me, siguro mga 2 days. 2 days ako yun na agad. Agad-agad. Kasi feeling ko nakaka-pressure. Yun. Hindi kasi yung laruan. Ano yung mga benefits na nakukuha sa ganitong pag-exercise at pag-balanse? So, it's a balbo nga, so it's a balance board. So, of course, you will have the balance, so mind and body coordination. And it's a core trainer. So, core strength and stability. Yeah. And also for fitness, of course, and yung balance, coordination, and for good posture. I think also for abs, no? Yes, po. For abs. Wait, bakit maliit, mami, malaki? Anong mas okay pag beginner, mami? Yan, depende, Actually, diba? the regular board is the best board. For the Ito kasi beginner. parang... The bigger one, yung size niya is 28 by 16. This one is... Filipino-made. Yes, it's Filipino handcrafted. Wow, that's amazing. It's Magkano ang kailangang ihandang budget kapag gusto bumili ng ganyan? So for pricing po, it ranges from 3,199 to 4,700. And we Ito also... yung isang mga bagay na pagbibili mo, kailangan i-commit mo kasi lalabasan mo ng pera, gagamitan mo ng pera, di ba? Okay, para sa mga kapatid natin na interesadong matuto nito, paano nila kayo mahanap? Yes, you can reach us at Instagram. So follow us lang, Balbo South, at Balbo South. And also our Facebook page, which is also Balbo South. No? But you can also follow the main page, which is the Balbo PH. Pero for South area, Metro Manila, but we also ship nationwide. We just follow Balbo South. At IG and FB. So we do same day or next day delivery. Wow. Okay, pwede. Look at the kid. So cute. Oh, galing, baby ng mga bata. Galing. Huwag kayo ma-frustrate. 2 araw daw bago na master. Ayan, si Justin medyo nasasanay na. Thank you so much, Samantha and Rosel of Balbo PH. Mamaya mag-usap tayo. Parang ang Sige. saya. Pero ngayon, may nanalo na sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Congratulations po, Rosita Marivic Gagardias. Yay! Wow! Wala. Ay! Winner!
Okay, hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim ang inyo pong load. And that is it para sa ating Move It Tuesday. Isang makabulang umaga na naman ang naihatid namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid! Enjoy lang ang araw at of course, mag-promote tayo ng balance sa buhay. Mag-spread ng good vibes palagi. Yan, keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!